Ano ba ang kailangan mong gawin para may transfer mo ang TRC ng Poland para sa visa ng France? Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Josel Javier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan, hindi papaawat kahit ilang ulit ang bumagsak. Ang puso'y di kailanman bibitaw. Pangarap ko, inspirasyon nyo raw. Kabayan, hindi papaawat. Bago ka makakapagtrabaho dito sa France, kailangan mo muna ng working visa o carte séjour. Kasi pagka wala ka nito, hindi ka pwede magtrabaho sa isang establishment. Kasi kailangan mo ito dahil ito ang pinaka-working permit nila dito para makapagtrabaho ang isang empleyado. Meron muna ako ikikwento. Naalala ko, nag-part-time ako sa isang restaurant kasi nangangailangan sila ng maglilinis kasi opening na nung restaurant na yun. Kaya nag-part-time ako dun. Tapos yun, nakita ko yung may-ari. Sinubukan akong mag-apply. Sabi ko sa kanya kung kailangan niya ng tao. Sabi niya sa akin, meron ka bang experience sa restaurant o sa isang fast food? Sabi ko, wala. Pero may idea ako kung paano magluto. Kasi dati nakapagtrabaho ako sa Andox Naka-3 kontrata din ako doon. 1 taon at kalahati rin ako nagtrabaho doon sa Andox. Sabi ko sa kanya, may experience din ako. May idea rin ako kung paano magluto. Tapos ang sabi niya sa akin, kung meron daw akong papel. Ang sabi ko, wala pa. Pero meron akong TRC dito na galing ng Poland. Pinakita ko sa kanya yung TRC ko. Baga binild up ko yung sarili ko. Sinabi ko sa kanya, eto sir, meron ako dito. 2025 pa, may expire. Pero kung gusto nyo sir, hanggang ma-expert to, magtatrabaho ako sa inyo. Build up ko yung sarili ko para matanggap ako dun sa trabaho. Tapos yun, sabi niya sa akin, may number ka ba? Akin na yung number mo. E di binigay ko na. Nakalipas ang 1 buwan, tinawagan ako kasi nag-opening na yung restaurant Nagsimula ako bilang dishwasher. Tapos yun, habang naghuhugas ako dun, inaaral ko na kung ano yung ginagawa sa kusina. Yung chef, tinitignan ko kung ano yung ginagawa niya. Tapos hanggang sa pine-prepare ko na yung mga kailangan niya, inaalalayan ko siya doon. Bali ang ginagawa niya, nagluluto na lang siya. Pine-prepare ko na lahat ng kailangan niya. Tapos yun, napansin niya na parang agresibo ako doon matuto sa ginagawa ko. Kaya yun, habang tumatagal, araw-araw, ganun lagi ginagawa ko. Darating siya doon, nakahanda na lahat ng lulutuin niya. Kumbaga, isasalang na lang niya, lahat nakaprepare na. Lagi ginagawa ko, parang natuwa siya sa akin. Baga hinahayaan niya na ako, bilang tinuturuan niya na ako kung paano magluto, paano yung tamang lasa nung pagkain na yun, para kung sakaling hindi siya makakapasok o malilate siya ng pasok, ako na yung magluluto doon. Kumbaga nagkaroon siya ng tiwala sa akin kasi nga dahil agresibo ako matuto doon sa ginagawa niya. Kumbaga naaasahan niya na rin ako doon sa kusina. Tapos yun, lagi kong ginagawa yun hanggang sa hindi na ako naging dishwasher. 1 linggo lang ako naging dishwasher, tapos naging cook na ako nung rekta na. Kumbaga kasi nakuha ko yung tiwala nung chef, kaya malit sa akin dun yung kasama namin Bangladesh. Nakalahi niya rin. Yun nila maging cook, gawa nga ng ng maraming trabaho, maraming obligasyon. Hindi biro yung trabaho na yun. Tsaka yun nilang matuto nung kasi yung iniisip nila, baka madagdagan yung trabaho nila. Kumbaga, yun ang mindset nila Di nila ginagawa yung ibang bagay na yun. Kung ano lang yung ginagawa nila, nag-i-stick lang sila dun. Ayaw nilang matuto. Sabi sa akin ng may-ari, kailangan ko na daw magkaroon ng papel. Kasi pagka wala daw akong papel, pagka na-control daw yung restaurant, malaki yung babayaran nila. Kaya sisibakin nila ako. Kaya sabi niya sa akin, gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng papel. Kaya yun, ang ginawa ko, naganap ako ng pwedeng tumulong sa akin. Inalam ko kung paano mag-apply ng visa ng France. Tapos yun, kung ano yung mga requirements, inalam ko. Tapos sinabi ko dun sa may-ari. Tapos willing naman nila ako na tulungan. Yung pagiging agresibo ko pa pala yung magiging way ko para magkaroon ako ng papel dito. Kumbaga, dahil din sa pagsisikap ko na yun, nagtiwala sa akin yung amo ko. Ngayon, ibabahagi ko na ang kailangan mo para may transfer mo ang TRC ng Poland para sa France visa. Number 1, TRC. TRC, kailangan mo yan para may transfer mo yung TRC mo ng Poland para sa France visa. Bukod dyan, kailangan mo rin ng
Certificate of Employment na nakatibayan na nakapagtrabaho ka sa Poland. Number 2, work contract. Katibayan niya na may job offer sa'yo o may regular kang trabaho na manggagaling mismo sa employer mo sa France. Number 3, mag-apply sa France Embassy. Mag-apply ka gamit ang online. Pwede mo yung gawin mag-isa basta meron kang mga dokumento na kailangan o requirements para sa pag-a-apply sa online. Ang ginawa ko, nagbayad ako para dun sa mag-aasikaso ng papel ko kasi wala akong idea kung paano mag-apply, kung ano yung mga dapat na bigay na requirements. Wala akong idea sa ganun, kaya nagbayad na lang ako. Pero nakadepende pa rin sa inyo yun kung ano yung gusto mo. Pwede ka mag-apply ng online na solo ka lang, pwede kang magpaasikaso kung nasa sayo. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para magkaroon kayo ng idea para dun sa may mga TRC pa ng Poland na hindi pa na-expire kung sakaling gusto nyo itong mai-transfer para sa France visa. Pagka nagkaroon kayo ng regular na trabaho, stable na trabaho, pakita nyo lang yung best nyo. Malay mo, tulungan din kayo ng amo nyo na magkaroon ng papel, i-provide yung mga kailangan yung requirements. Kung sakaling sabihin nyo sa kanila na mag-aasikaso kayo ng visa nyo ng France. Bali, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to o kung may napulot ka sa mga sinabi ko, baka pwedeng paki-like at share mo na rin to para dun sa may mga TRC pa na nagbabakasakali na gusto rin mai-transfer ng visa. Comment ka na rin dyan sa baba kung nandito ka rin sa France o nanggaling ka sa Poland. Pala, may ilalabas din akong merch. Kumbaga inaasikaso ko pa. Salamat sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya sa susunod ulit, salamat. Kabayan, hindi papaawa.